The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Sa POA ng Alas 4. Welcome back po mga kabarangay at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa Barangay Tayo. Kasama pa rin natin ang ating special guest, Konsehal Volta de los Santos. Siyempre, ang ating pinagpipitagang Kapitan, Punong Barangay Don Francisco. And of course, merong humabol at laging umahabol at hindi magpapahuli. At napakagaling, basta nandito, Kagawad Marie Formentera Ferrer. Salamat, Habol eh. Abot na abot, no? Well, maraming salamat. Alam nyo na may speaking engagement next si Kagawad Marie sa represent niya ang Vice Mayor ng Parañaque. Kaya very busy naman talaga. Ito pong next nating topic, yung rule of succession at saka yung vacancy. I'm very sure na familiar po kayo dito mga kabarangay. At meron po na pag-usapan na natin sa ating pong sa Barangay Tayo FB page na kung ang mayor tuloy, kung ang punong barangay naging bakante for reasons na nanalo halimbawa siya ng konsehal, namatay, huwag naman sana, nagkasakit, nabaldado, disqualified for any reasons at nakasuhan on a case na merong final judgment at natanggal sa pwesto, magkakaroon ng vacancy sa pagkapunong barangay. Ang papalit, talaga matik dyan is number 1 kagawad. So pag angat ni number 1 kagawad as punong barangay, si 2, 3, 4, 5, 6, 7 ay angat ng ranking. So kulang na. Ano na ang mangyayari? May vacancy sa pagkakagawad. So magdedeklara ngayon ang sangguniang barangay na may vacancy sa council. Kulang ng isa. Ipapaalam sa DILG at sa mayor, municipal man o city. At magpapapasa ng resolusyon, actually rekomendasyon yon, na naglalaman ng mga pangalan ng isa o higit sa 3 pangalan ng kanilang rekomendado para pagpilian ng mayor at i-appoint sa konseyo. Ang pag-uusap at rekomendasyon na isusulong ay desisyon ng buong council. Ibig sabihin, si Kapitan as presiding officer at ang natitirang mga hagawads as members ng council. Majority rule pa rin po ang kasunduan. Ang rekomendasyon ay kailangang sumusunod sa mga qualifications as appointee kagawad. Must be Filipino citizen, registered voter, resident for 1 year sa barangay preceding date of appointment. Of course, able to read and write 18 years and up. So ang tanong, pwede ba sinatalong number 8 na kagawad automatic aangat? Siyempre hindi po. Hindi kasama sa rule of succession si number 8. Subalit, kung naisin ng council na siya ay isama sa rekomendasyon nila, maaari po. At kung napili, swerte naman, di ba? Pwede ba yung asawa o anak ipalit ng nawawalang kagawad? Ng nawalang kagawad? Hindi po ito automatic at hindi dapat ganoon. Umiiwas nga po tayo sa nepotism at dynasty rule. Hindi rin dapat manamana ang posisyon dahil sayang nga naman daw ang honorarium kung sa isang pamilya lang mapupunta. Subalit, kung naisin muli ng council ay wala namang batas na naghahadlang para magrekomenda ng kamag-anak ng namatay na kagawad. Kung tinanggihan ni Mayor ang mga rekomendasyon, wag na muna tayo dyan ha. Dito na muna tayo sa mga very basic natin. Kasi, Konsehal, kayo ang kasama ba ang sanggunian sa halimbawa usapan kung halimbawa sa barangay namin ay kulang ng kagawad? At may kinukonsidera na kayo at nagsabit na ang sangguniang barangay sa inyo ng 1 o 2, 3 pangalan. Napapag-usapan nyo ba yan? Napapag-usapan pero the power ay nasa mayor po talaga. No, to point. So the barangay recommendation po yan. But syempre po, the implementation po is nasa mayor naman po yan. At ilang beses na rin po nangyari dun sa aming barangayan na meron pong na-appoint na bagong kagawad
due to different reasons po of vacancy po. Ang kadalasang katanungan dyan paano kung tumanggi si Mayor sa 3 recommendation ng Sangguniang Barangay at nag-appoint siya ng sarili niyang, sa tingin niyang dapat maging kagawad. Maaari po ba yung mangyari? Legally? Yun po yung nasa batas talaga din po. Maaaring Maaari po talagang mangyari. Even, alam niyo sa barangay, although sa barangay kasi talaga po usapan natin, kahit sa Sangguniang Panglungsod po, yun din po talaga yan. No? Although iba sa Sangguniang Panglungsod, dapat po member po ng party nung nawala po, nung nag-vacant ang mag-recommend po. Pero still, yung mag-implement pa rin naman po nito ay yun po, no? Di ba? Siyempre sa huli po ay yung Sanggunian plus the mayor po. Ayan. Kasi nga po, yan nga po ang malaking difference ng sa city or municipal council sa barangay. Kasi sa barangay kasi supposedly dapat apolitical in nature, So, di ba? correction po pala, sorry sa amin na presidente po pala sa pagsasanggunian. Sorry, baka magkamali. Sa barangay, the mayor, and sa sanggunian kasi, di ba, presidente naman po. Yeah, non-political ang barangay, kaya madali na naman kasi kung magre-recommenda kayo, halimbawa, dapat kung ano yung qualifications ng kagawad, yun din ang qualifications ng supposed appointee, recommended appointee ninyo. Pero pag iba na pila ng mayor, maaari naman mangyari yun. Na labas sa rekomendasyon ng council, entire council. Kags Marie, na-recommenda ka na ba ngayon na? Hindi po. Pero, anong masasabi mo, Kags Marie, doon sa halimbawa? Kasi sa probinsya nangyayari talaga to Na halimbawa, namatay ang kagawad o nawala for whatever reasons na stated dito sa local government code. Binibigay sa anak. Or parang mana-mana system. Dapat ba ganon? Naiintindihan ko kasi yung iba, for political reasons, dahil nga may tao yung kagawad na yon, ayaw na nila lumabas sa pamilya na yon. Second, sa mga mahihirap na probinsya o mahihirap na barangay, yung honorarium, sayang nga naman kung sa iba pa mapupunta. Ipinanalo ng ama na isang may pagpatuloy na ng anak. At syempre, yung public service na binigay ng ama, halimbawa, nawala siya, nais pagpatuloy ng anak. Pero, it doesn't follow na dapat ganun, di ba? Tama ka dun, Kags. At the same time kasi, discretion kasi yan ng sangguniang barangay, ng konseho nila kung sino po yung kanilang ire-recommend na pumalit. But then again, the local chief executive po or yung mayor po natin ang may karapatan na magsabi kung sino po yung maa-appoint or hahalili po dun sa na-vacant po na sangguniang barangay na. Alam mo, matagal ko nang gustong tanongin ng mga buti nandito si Consejal Bolta, no? Ano mas powerful, no? Halimbawa, pagka mga ganitong usapan or usapan sa barangay. Alam ko hindi ho kayo nanggaling sa barangay, pero dahil sa mga narinig nyo, concurrence ng council, halimbawa, pag may nais ipa-approve si Kapitan o discretion ni Kapitan? Naku, depende po yan. Depende sa kung ano yung ano po yung usapin. Halimbawa, pero syempre, the major rule syempre is syempre concurrence of the lagi naman yan, even dun sa city naman, syempre sa ordinance at resolution, always the mayor can veto, pero ibabalik pa rin sa amin yan kung to amend kung ano man yung hindi gusto ng ng chief executive. Sa rin, ganun din naman kasi talaga yan no? May numbers game talaga lagi patatin doon. So concurrence ng pero syempre may reason rin naman lagi sigurado ang kapitan kung bakit ayaw nila ding ipatupad, no? And I think at the end naman yan kung naibigay na rin ng kapitan kung ewan ko kung pareho sa amin, no? Pero tingin ko pag nabigay niya na yung reason niya, and always they will come up to dun sa final draft of either it's a resolution of ordinance, kung ano po yung naging suggestion po ng chief executive. Ewan ko, mas maganda sila baka sa experience po nila. Hindi, matagal na rin usapan dito yan. And yung nabanggit nyo po, Sir Consi, yan din naman ang stand ng sa barangay tayo. Although, there are some instances talaga na it could go either way, di ba? Yes, Tsaka, sometimes kasi nasa personalidad na rin ng mga nakaupo. You know, if you want to give up your concurrence at nais na nyo magpasindak, talagang yung masusunod talaga kahit anong gusto ng executive, ng kapitan,
Pero kung ayaw naman at meron kayong... It depends really on the personality sitting in the office. Si Kags Marie, Yes, naniniwala ka ba doon? Alam mo kasi yung usapin natin talaga napakaganda ngayong araw na to mga kabarangay. Because one, ang experience po kasi ng konsehal sa barangay, Yes, sir. halos hindi naman po nagkakalayo. Pareho pong legislation when it comes to sa mga sangguniang barangay member or yung ating pong mga kagawads na mas kinikilala. Tama ba yun? Kap, bakit? Wait tuloy nga, mo lang. cut nga. Tuloy mo lang. Sorry tuloy mo na, lang. sorry na. Lutang. Alam mo, lutang na ako ngayon. Lutang ka Ang dami pa. mong inutinan na. ano, Yan. tuloy mo lang. Yan. Ayan, sige. Pagka kayo ay nagtatrabaho sa Vice Mayor's Office at lutang, yan ang mangyayari sa inyo, kagaya ni Kagawad Marie. Paano naman kasi? Kag Hindi, pero sa totoo lang. Ayan. Game na. Ano ba ang ano natin? Yung Sige. Kasi, ano yung... Kasi nasa demokrasya eh. Sinasabi Yeah. ni Kags Butch kanina, yung saka ni Madjo, na syempre majority wins. Okay? O yung concurrency o yung pagiging ano ng kapitan, pwede bang i-push yan? Again, depende sa pinupush. Number one, depende sa kapitan. And lastly, yung mayor kasi, depende rin kung ano ba ang relasyon ni mayor dun sa kapitan. Di ba? So, at si mayor din, may sarili siyang gusto yan. Di maaalis yun dahil nasa politika po ang mayor, nasa politika po yung ano, at yung nauupo ay political position o yung position po ay political. So, lahat yan ay bumabase sa yung demokrasyang proseso na majority wins, sino may gusto, wala ka rin naman magagawa kapag pinilit ng mayor, hahadlang ka pa ba doon? Diba? Agree po tayo. Ngayon, yes, Sige, may Kag? dadagdag na nga ako. Okay. So, Yeah. para medyo lang maging... Okay po. Sigurado na yan. Sigurado na. Kasi Okay. naalala ko po kasi ito pong panahon na to, especially after ng undas, is tinatakal na po usually yung mga budget hearings. Yes. Not only for the city, but more specifically po pagdating po sa mga barangays. Yung budget hearing namin Yes, ngayon. yan. Budget hearing nga po. Season po talaga ngayon yan dahil kailangan nyo pong pag-usapan para po sa mga gagamitin naman natin for the coming year 2026. Kasi po mga kabarangay, di ba, pag tayo po ay magpapasa ng ating mga ordinansa when it comes to our annual budget sa barangay po, nagbibigay po kami sa sanggunian for review. Yes. My question is, may magagawa po ba ang sanggunian pagdating po sa budget ng mga barangay? Yes. The major rule is actually we cannot amend, but we can ibalik dun sa kapag meron kaming may mga items na questionable. Yeah. Ang isa dyan, pwedeng ibalik kapag hindi nagmamatch yung mga figure. Number two, kapag may duplication of project. Kasi sa amin nga, ulitin ko po, meron po kaming mga ibinibigay ng mga financial assistance, no? Financial aid sa barangay na kanina na-discuss na. So, hindi rin po pwede po yung mag-match. Kapag meron na pong binibigay ang city na sobrang pareho, pwede rin namin yan ibalik, no? So, pero again, yung approval po niyan, no, ay siyempre, manggagaling pa rin po naman sa konseho rin talaga. No? Yun talagang, yun naman po talaga, no? So, pero sa nakakatawa naman, hindi pa naman nangyari yan sa Pasig. Kasi ang kagandahan po, ang budget hearing po ng barangay sa Pasig, ginagawa po mismo sa barangay nila. Kami po ang pumupunta sa barangay, ang appropriations committee po ang nagpupunta mismo sa barangay para doon po Para i-conduct yung and budget open hearing po sa public para doon po naririnig na nila kung saan po mapupunta yung kanilang pondo. So, naging tulong na rin po namin yan sa barangay para hindi na sila masyadong mag-explain. Pero gusto ko lang pong balikan yung kanina yung about sa Yes, sir. concurrence, no? Opo.
Although, correct na nyo na rin po ako kasi hindi naman din po ako naging kapitan, no? Sa concordance kasi, ang pagkakaintindi ko, kaya yung question po na medyo nalito ako, concordance, syempre kapag if it is a, ordinance or resolution ang pinapasa, definitely, that's with the concordance of the barangay, the majority will always prevail. But meron po sinasabi kasi dyan, magkaiba po kasi yung order eh. The executive order po, even sa barangay, there are daily orders po na doesn't need the concordance of the members of the barangay. Number one, the daily operations. Pag meron ka bang iuutos sa iyong tanod, kailangan po mo ng concordance. No, that's within the power of the executive, the power of at although even dun sa meron po tayong mga maliliit na dapat utos kung kailangan mo pa bang palinis tong isang lugar na to. Yung gano'n po mga simpleng bagay. Kung ang executive order din po na kailangan po, lalo na po sa disaster pag nangyayari niya. Kung talaga naman baha yung isang lugar na yun, kailangan po ba bang mag-concurrence po para sabihin niya na hindi na safe na yung lugar na yan. So, yun po. So baka dapat po siguro maintindihan din ng ating, sa pagkakaintindi ko po, dahil ako po ay nasa lungsod, magkaiba po kasi talaga yung order, executive order. Kaya nga po talagang maliwanag, executive order. At magkaiba rin po yung legislative order, which is pag legislation po is definitely with the concurrence of the whole members of the Sangguniang, whether it is in the city or in barangay. Yun lang po pagkakaintindi ko. And I'm always, baka mali po ako, pero yun lang din po yung siguro pagkakaintindi ko. Maraming salamat sa inyong pagpapalinaw. Wala nyo, Konsehal, you are one of the few councilors na naimbita namin din eh. Because of course, yung LGU, iba naman sa barangay, no? Pero we look up to councilors, to you, sa council, city council, municipal council, as kami mga barangay kagawad, mga idolo po namin kayo. Thank Talagang you dinidream namin na para kayong Senado at nandito kami sa Kongreso. At dinidream namin na maging konsehal din kami ng bayan. Konsehal, ano naging, personal naman, question, ano naging background ninyo at paano kayo napunta sa politika? Ang layo, no? Ako'y mass communication graduate po ako. At dami ko pinanggalingan, pero ang huling, sa media po ako, medyo matagal po ako. No? I started as a researcher for public affairs sa GMA7. Ewan ko, naabutan nyo naman siguro, no? Yung debate with Mare at Pare kay Maring Winnie. So, nag-start po ako doon. Then eventually... Oscar Olbos. Yes, oo. Kay Kaoka. Then eventually, bumalik ako doon sa school ko, sa Central Escolar University, para tumulong doon sa faculty. Then after doon, dorso ko na talaga po yung aking tingin kong talento po talaga, which is writing po. No? So, nagsulat po ako doon sa tabloid. Nagkaroon din po ako ng radio program panandalian sa DWSS and DWBL. Then, yun po, nagsulat na po ako sa television. Nag-direct din po ako sa TV5, sa sports po, no? Coverage din po. Then, bumalik uli ako dun sa aking first love, which is writing po, no? Nakakagulat, ang laki kong tao. At naging happy po ako ng peace and order. Naging head ng Pasig City, ng Traffic and Parking Management, pati po ng TORO, which is the Tricycle Regulatory Office po. Pero po, ang totoo po, ako po ay manunulat ng mga love story, mga teleserye baka napanood nyo sa GMA7 at sa TV5. Ako po ang isa sa mga nagsulat doon. No? Kaya po yun po. Yun po ang aking pinag-ilan din. Eventually, nung naging mayor nga po si Mayor Vico, doon lang po ako naging consultant kasi siguro po may talento po ako sa pag-oorganisa. Kasi dati even may nakausap ako senador na dating mayor, sabi niya, paano ka nanalo doon? Laging kaaway ng mga departamentong yan, yung mga tricycle driver. Ang nangyari po, siguro na talento natin na napagbuklod-buklod natin, dati maraming paksyon yung mga toda sa amin, nagawa namin isa na lang po. Then eventually, sa Traffic and Parking Management, kahit hindi po ako dating militar at PNP, siguro magaling na lang ako magkwento. No? Pero ang nangyari po talaga, siguro isa lang po ay nalinis. Tumulong po ako sa paglinis ng departamento. Dati kasi takot
Kahit sila Kap, takot kayong pumunta doon sa Pasig, mahuhuli kayo dati ng tinatawag na Blue Boys, no? So medyo nireforma lang po na ito mo lang tayo sa pagre-reforma. So yung pinanggalingan ko po, after nga sa television, ay 3 departamento po yung hinawakan ko. The Peace and Order ng Pasig, the Toro, which is the Tricycle Regulation, TPMO po. No? So sabi ko nga po siguro, hindi ko alam kung matutuwa ako kay Mayor that time, no? Parang sila ng malaking problema napunta sa departamento ko, and I handled out of the 10,000 personnel of Pasig City, I handled yung 3,000 po. No? So 30% of the ng employees dati ng Pasig City is under my department. Pero eventually, naging konsel din po ako. Grabe, ang lawak. Kailan po Ang yun? lawak ng experience niya. 2022. At napakaswerte ko nga po na napagkatiwalaan ako ng ating mayor at pero syempre ng ating vice mayor na naging majority floor leader po ako nung kahit po ako yung first timer po na first time ko lang po naging konsehal. First timer, pero napakalawak na kagad na. Ayun na, mahilig lang siguro magbasa. Dati nagsusulat siya ng mga love stories. at Romanticist. Mga, yes, ngayon Ngayon, magsusulat na ordinansa. siya ng ordinansa at mga resolution. So may pag-ibig yung pagsulat mo ng Yes, oo, laging Yes. may pag-ibig dyan sa mga sinusulat natin. Love for Pasig. Ganun Yes, po The yun. key. Kamusta naman po ang ating pong idol, of course, si Mayor Vico. Ayun At ako. saka po si Vice Mayor Dudut Jaworski. Kamusta na po? Napakaswerte po natin na meron po tayong mga naging leader na katulad po ni Mayor Vico Soto, ni Vice Mayor Dodot at ni Congressman Roman Romulo. Pero gusto ko pumunta kay Mayor Vico, no? Kasi si Mayor Vico po, sabi ko nga, dahil nagsusulat ako, kala ko sa pelikula at sa libro lang makikita yung gantong tao. So, totoo po talaga, no? At masasabi ko sa buong bansa, although hindi pa rin makapaniwala, kaya meron pa rin nang babash, ay sobrang, ito po ang leader na talagang masasabi natin na talagang One of a kind. one of a kind. Sobra po talagang kung yung transparency at yung paglilinis po talaga ng gobyerno yung nasa isip niya. Even yung mga pag-uusap namin, pag kami-kami lang, sabihin mo nga, talagang kala mo pang pelikula lang to dahil ang dinidiscuss niya talaga sa amin is kung paano po magiging maayos yung gobyerno. Hopefully, paggawan na talaga natin magtuloy-tuloy po. Napaka-inspiring, and we are so proud of you, Konsehal Volta, and of course, the whole city of Pasig, which has become a beacon for other LGUs to follow. At kami dito sa Barangay Tay, naliligayahan na isang konsehal na kagaya nyo at your caliber na kami ay pabahagian ng inyong knowledge regarding sa legislative process at mga pinag-usapan po natin kanina. Kagawad Marie, any last words, and then we'll go to Cap, and then of course yung last message ni Konsehal Volta sa ating mga manonood. Yes, of course, gusto kong magpasalamat sa ating pong guest ngayon, kay ating Madjo ng City of Pasig, and sa lahat po ng ating mga kabarangays na patuloy na sumusuporta at nanonood po sa Barangay Tayo. Ako naman. Yes, Cap. Lutang, nahawa sa'yo. Hindi, it's an honor na nandito po ang majority floor leader ng Pasig, si Konsehal Mark Hill. Mark Hill. Diba? Volta na lang, daw sanay. Di ba? At marami marami kong natutunan sa'yo, kami. At the same time, yung mga manonood natin, dahil yun naman po ang aming goal, ay mas matutunan po ng mga tao, mga naglilingkod sa barangay, kung paano yung mga tamang dapat gawin. Though, nobody's perfect. Not even Pasig. Wala akong perfect talagang sistema. Pero Pasig is trying its best na maging isang ehemplo sa buong Pilipinas. And ganun din po ang lahat ng mga syudad. So, and it trickles down sa mga barangays. Siyempre, again, isang beses lang dadaanan to, galingan na natin. Yun po. Majority floor leader, Konsehal Volta, you have the floor. Yes, again, for any last message. Thank you po, Kags, mga kagawad at sa ating kapitan. Alam niyo po, nagkwento ko na kanina, no, may gusto sana mag-interview sa akin tungkol dito.
doon sa aking privilege speech din, no, na mga dyaryo, pero sa totoo po nag-decline ako dahil sabi ko baka sabihin ginagamit ko sa politika yung aking pananaw, no, tungkol dito. Pero actually sa Facebook niya lang po ako pinanood ko po yung inyong programa. Sabi ko maganda pala dito ako magsalita dahil ang intention po ng inyong programa is to inform the people and not really to politicize lahat ng bagay. Kaya gusto ko parating, congratulations po sa inyo. Kasi kailangan po talagang mapanood din ng marami yung mga ganitong usapin. Kasi kailangan matuto po talaga tayo. Yun ang natutunan po kay Mayor Vico, no? Na minsan kahit ordinaryo kang tao, na pwede ka palang mapunta sa gobyerno para makatulong ka. Pero dapat pag-aralan mong lahat, no, bago ka sumaba ka sa iyong pong At gusto ko pong sa iyo, tama, hindi po ako nanggaling sa sa pagiging barangay officials. Pero ito po ang ikagugulat nyo. Ilang beses po akong natalo sa barangay. At hindi po ako naging barangay official dahil siguro po baka hindi pa nila rin naiintindihan yung mga gusto nating isulong. Mabilis na po kwento to kasi natumakbo po ako sa barangay. Hindi maintindihan ng mga tao yung aking plataforma. Ang plataforma ko po at that time, siguro wala pa po si Mayor Vico sa, hindi pa po siya konsel nito, is the FOI, Freedom of Information sa barangay. So wala silang, hindi nila maintindihan dahil naiintindihan lang ng mga tao dati, yung ayuda. So, gusto ko lang po talaga, nung tumatakbo po ako sa barangay, sabi ko na magkakaroon ng freedom of information para yung mga tao, alam nila kung ano yung nangyayari sa barangay. Kaya po nakarating ako nung naging konsehal, ito na ngayon po yung aking gustong iaalay doon sa mga tao na definitely the people should know what is going on in the basic unit of the government, which is barangay. Dapat alam po rin natin yan. Kasi kapag nangyari po yan, na-trigger yung interest ng tao tungkol po sa barangay, na-trigger yung interest nila sa lokal na pamahalaan, na-trigger yung interest sa national. Kasi minsan, ang mga tao nagkakaroon lang ng interest pag may kontrobersiya na. Maganda po sa lahat po ng mga taga-barangay, alamin niyo po kung ano yung meron kayo at hindi lang po tungkol sa intriga. Kawawa naman yung mga kapitan natin, mga kagawad, nagtatrabaho, hinahanap yun ng intriga. Pero yung totoong trabaho nila na magandang ginagawa, parang hindi nila nalalaman. Amen. So, yun lang po ang aking pong intensyon dito sa aking resolusyon na hopefully ay magawaan po namin ordinansa kapag naintindihan na po ng lahat ng mga barangay bakit ko po sinusulong to. Thank you po and thank you very much po para sa time na to para makapag-explain po ako. God bless, Konsehal Volta, at maraming salamat sa very, very inspiring story ngayon na narinig at parang nagkaroon tuloy ako ng pag-asa na mangarap ulit sa politika. At kung pumasa ho, yung inyong ordinansa, balik po kayo din at pag-uusapan po natin, yes, spell provision. At yun po ating pong show. Maraming salamat sa ngalan po ni Kagawad Marie Formentera Ferrer, SK May Salazar, at ang ating kapitan, Don Francisco. Kasama po natin si Konsehal Volta de los Santos. Para po sa inyo lahat, let's Volt! Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay